Ako ay nasusagsing kandidato. Ginagalang ko ang proseso at sumusunod ako sa mga batas na lituntunin ng pagkakampanya at eleksyon. Nananawagan ang iba't ibang kinatawan mula Commission on Elections, military, police, religious sector at mga nakatatanda sa mga kandidato at kanilang mga supporters upang isigurado ang isang mapayapa at maayos na midterm elections. Sa isinagawang covenant signing para sa mga tatakbo sa lungsod ng Tabuk, binigyang diin ng mga tagapagsalita ang kanilang panawagan para sa pakikiisa ng mga tatakbo at kanilang grupo na itaguyod ang tapat at maayos na pakikilahok sa nalalapit na kampanya at pagpipili ng mga uupong kandidato. Ayon kay Tabuk City Matagoan Bodong Consultative Council Coordinator Engineer Andres Ngawi, na iwasan ang paninira sa kapwa kandidato. Anya, may masamang epekto ang mga hindi kanais-nais na mga post na kumakalat sa social media. Magmadingay, tapes ngay, epekto na ang katatiwa taga-Kalinga, especially City of Tabuk. Nakaalalas, ti Facebook yun, especially attacking our candidates below the belt. Hanga na kayo mga kandidato ti end of the day because I know, I believe na awang ka na kayo ti mangkayat ti gulo. Amin kayo ket kapya kental nati kayo ti amin. Because, no, tugaw kayo nito. Anyan to ti araminan nyo no nakatulong-tulong tayo. Problema yung tumatlaan ti mga simpa, iti ili, ti probinsya tayo nga Kalinga, especially ito mo. Kaya mo yun, naging napaspasa na even last night. At dapat naging agsisindong pa ni Facebook, masika na mga ipopost, iti fake news against kung una na pa, iti kandidato na pa, ibaga na pa, iti kandidato mga kalaban na. Kaya kita, ag rumor kaman, parang kaman, hanggang aglimlimin iti fake news, fake kanagan, tagsasabat tayo. You know what will happen to that? With that only. Kaya uray no, kaya tayo amin, kaya tayo law enforcement tayo ng maintenance of peace and order. Dagiti supporter yung nga, di problema tayo. So, one of your biggest role here in signing that peace covenant, kadhangan na kayo di aglalaban man manyaman kita. Because I know sometimes in the future, baka aglilayan lang kayo pa naglalaban. Dahil dito hiningi niya sa mga dumalong tatakbo na bantayan ng kanilang mga supporters upang maiwasan ang pag-post sa social media ng mga paninira upang maiwasan ang kaguluhan sa nalalapit na pangangampanya at eleksyon. So, dito kumati, may advice me na nainayunan nyo, tirol nyo, managpirma tayo ng tipis covenant ako, nagtiko kandidato, tanda nga tida kayo. We suggest to you all nga bagbagaan tayo, bagbagaan nyo, ti supporters nyo, tanumabal-balin ket awan ti hitting below the belt. Numabal-balin ket ikumpanya na kayo, pentas nga naramit nyo, amin-amin. Pinaalalahanan naman ni City Administrator Arnold Tenedero ang mga botante na gamiting mabuti ang kanilang karapatan at piliing mabuti ang kanilang ihahalal. Hindi pa nagputos ket may saka sa klaro mga kanintigan dito. So we have to use it wisely. Kita ito yung mga siyaan, hindi pa nagputos tayo. Anya ngayon ang nagkan tayo lang hindi sa kaisa. Nabaknang ka man, nabupuli ka man, may kapansanan ka man, may isa hindi naitindig ka na right mo nga agputos. So usagan tayo kumaday ka, nasiyaan, kitaan tayo nga nasiyaan, nagigay iputos tayo. Kitaan tayo nagigay qualifications na, nagigay naaramidan na, bueno, nagigay maaramidan dan doon isulatan
kadto ilay nga posisyon. Hiniling din niya na iwasan ang paggamit sa social media sa hindi magandang paraan. Iwasan tayo dito'y panag-aapat tayo ng Facebook. Yeah? We should also know the limits of our freedom. Yeah? Although we have the freedom of speech na muna na, yung haagmat aramatin tayo ng freedom to discredit or to destroy the credibility of somebody. Hindi ko man nasayaan tayo, iti ikabil tayo kanagita ng nanuna iti Facebook. Hindi ko man na usalan tayo ka na platform na mangibaga iti conforming. Yeah? We should be oriented of our freedom also. Though we are allowed to use that freedom, but we should know the limits, the borderline of that freedom. So, itatang eleksyon, itatang ipakasapulan na naita, makikita tayo mabuti iti sobra na panagin inatake utilizing the Facebook. At i-caution tayo na ito yung natatao kakaroon nag-i-admin tinitang platform. I-caution tayo nagkatid tayo na kita makatadal kung maka-influence iti mali nga banag. Binigyang diin naman ni Attorney Gustavo Delen ng Tabuk City Comelec ang kahulugan ng panata at paglagda sa nasabing kasunduan ay upang maitaguyod ang integridad sa mga proseso ng halalan, laban sa pagbili ng boto, karahasan sa halalan o katiwalian. This is a neutral activity. The main purpose of which is to ensure that the upcoming election shall not only be successful but also a peaceful exercise of our constitutional right of suffrage. Suffrage is a fundamental political right enshrined in our 1987 Philippine Constitution. It allows us to participate in a democratic process, as in this period in the election of public officials. Our message is clear, that we all share the same stand and goal to achieve a clean and honest 2025 elections. To our aspiring candidates, I hope by signing this pledge, we promise to uphold the integrity of the election processes by way of refusal to engage in, but not limited to, vote buying, election-related violence, or corruption. In addition, we promise to raise the bar of maturity for the Filipino electorate, particularly here in Tabuk, by being objective rather than subjective in conducting our campaigns. May we all serve our people well. Si Attorney Delen ang naitalagang Tabuk City Election Officer ngayong 2025 midterm election. Nabigyang pagkakataon rin ng mga nagilahok na tatakbo na magbigay mensahe sa nasabing okasyon na kinabibilangan ng mga tatakbong Vice-Mayor na sina Attorney Dick Balao at Engineer Ferdinand Tuban at mga tatakbo bilang mga miyembro ng Sangguniang Panglunsod na sina Attorney Ivan Yannick Bagayaw, Engineer Mark Rainier Dugyang, Jefferson Bonas, Attorney Errol Comafay Jr., Attorney Zoraida Mia Waknang, at Eduardo Sakayle. At yan ang balita para sa oras na ito. Ako po, si Reddy Redotan. Tabuk City Newsbreak.